Next time they shine your light in the sky, the bat is dead. Consider this mercy. Tell me, do you bleed? You will. Halos 3 taon na ang lumipas mula nang ang matinding labanan nina Superman at Zod ay nagdulot ng malaking pagkasira sa lungsod ng Metropolis. Ang pagkawala ng maraming buhay at malawakang pinsala ay nagudyok ng matinding galit at kawalan ng pag-asa sa maraming tao, kabilang na ang bilyonaryong si Bruce Wayne. Naniniwala si Bruce na isang banta na ngayon sa sangkatauhan si Superman, kaya't sinimulan niya ang kanyang personal na vendetta upang wakasan ang pamumuno nito sa mundo, habang ang tusong si Lex Luthor ay naglulunsad ng sarili niyang kampanya laban kay Superman. Nagbukas ang pelikula sa isang gabi, habang naglalakad sa lansangan kasama ang kanyang mga magulang, nasaksihan ni Bruce Wayne ang paglapit ng isang armadong lalaki. Sa desperadong pagtatangkang protektahan ang kanyang pamilya, hinarap ni Thomas Wayne ang salarin ngunit agad siyang binaril. Ilang sandali lang, sumunod si Martha Wayne at dumanas din ng parehong malagim na kapalaran. Sa araw na iyon, nawala kay Bruce ang 2 tao na pinakamamahal niya. Labis na nalugmok sa kalungkutan si Bruce kaya tumakbo siya papunta sa kagubatan na nanginginig at wasak sa pagdadalamhati. Sa walang direksyong pagtakbo ay nahulog siya sa malalim na butas at nawalan ng malay. Nanaginip si Bruce at inakala niyang sinagip siya ng libo-libong paniki na nag-ahon sa kanya pabalik sa ibabaw. Pagkalipas ng ilang dekada, dumating si Bruce Wayne sa Metropolis sa gitna ng labanan nina Superman at General Zod. Sinubukan niyang makarating sa Wayne Tower at inutusan sa telepono si Jack na magmadaling ilikas ang mga tao sa loob. Habang minamaneho ang kanyang sasakyan papunta sa gusali ay muntik na siyang matamaan ng mga bumabagsak na debris. Pagkatapos nasaksihan niya ang World Engine habang ang eroplano ng sundalo at spacecraft ni Superman ay bumangga rito, at nilamon ng Singularity ang World Engine na tuluyang nagwasak dito. Habang naglalaban sina Superman at General Zod, inihagis ni Zod si Superman sa Wayne Tower, at ang walang kontrol na heat vision ni Zod ang naging sanhi ng pagguho ng gusali. Sa takot at pagkabigla, nilibot ni Bruce ang mga guho upang maghanap ng mga nakaligtas at natagpuan si Wallace Keith na naipit sa mga semento. Tinulungan niya itong makaligtas at iniligtas din ang isang batang babae na nawalan ng ina. Habang pinapakalma ang bata, galit na galit niyang pinanood sina Zod at Superman na bumagsak mula sa kalangitan. 18 buwan pagkatapos, may 2 divers sa Indian Ocean na nakatuklas ng isang malaking bato sa lugar kung saan nasira ang World Engine. Pag-ahon ng bato sa ibabaw, hinati nila ito at lumitaw ang isang kumikislap na berdeng kristal. Samantala, sa Nairobi, Africa, dumating ang journalist na si Lois Lane upang kapanayamin ang warlord na si Amalia. Kasama niya ang photographer na si Jimmy Olsen, na ipinakilala ang sarili bago sila parehong tinakpan ng takip ang ulo at dinala sa harap ng warlord. Si Amalia ay inaakusahan ng pamumuno sa isang kriminal na operasyon, at si Lois Lane ang unang journalist na pinayagang kapanayamin siya. Gayunpaman, nang siyasatin si Jimmy, natuklasan ni Anatoly Kanayev ang isang tracking device na nakatago sa kanyang kamera. Agad siyang ibinunyag bilang isang ahente ng CIA at iginiit niyang walang kinalaman si Lois Lane tungkol sa kanilang misyon. Sinubukan niyang makipag-usap ngunit bago pa siya makapagsalita ay binaril siya sa ulo at napatay. Nang malaman ng CIA na napatay ang kanilang asset na si Jimmy, agad nilang inutusan si Python at ang kanyang undercover na grupo na pumunta sa nayon upang iligtas si Lois Lane. Samantala sa di malaman na dahilan, pinaslang ni Anatoly at ng kanyang mga tauhan ang mga sundalo ni Amalia at sinunog ang mga bangkay ng mga ito. Matapos ang misyon ay agad silang tumakas, at makalipas ang ilang minuto ay nagpakawala ang CIA ng 2 missile patungo sa kampo ng warlord. 1. Take 1 step. You will see the inside of her head. Ilang sandali pa, dumating ang grupo ni Python ngunit huli na sila at natagpuan ang mga babaeng nagluluksa sa mga asawa nilang sinunog ang katawan. Bago umalis, kinuha ni Lois Lane ang kanyang notebook. Ilang araw ang lumipas, sa Amerika,
Pinamunuan ni Senator Finch ang isang komite ng Senado na nakikinig ng mga patotoo ukol sa pagsagip ni Superman kay Lois Lane sa Africa. Isang saksi ang tumestigo laban kay Superman na si Superman umano ang may kagagawan ng pagkasira ng kanilang nayon. Nabahala ang komite sa kung paano tinitingnan ng publiko si Superman dahil sa kanyang mga kilos bilang vigilante. Pag-uwi ni Lois Lane, habang inaayos ang kanyang mga gamit ay napansin niyang nasira ang kanyang notebook noong pamamaril. Nang suriin ito, nakita niyang may bala na nakabaon sa loob kaya't pinasya niyang kunin ito at itabi bilang mahalagang ebidensya. Pagbalik ni Clark Kent sa kanilang apartment ni Lois Lane, nadatnan niyang naliligo ito. Sinabi niyang nais niya sanang sorpresahin siya sa pamamagitan ng pagluluto. Nang mapunta ang usapan sa kontrobersya tungkol sa kanyang mga ginawa sa Nairobi, sinabi ni Clark na hindi siya nababahala dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng babaeng pinakamamahal niya, at nilinaw din niyang wala siyang pinatay. Nang tanungin ni Lois Lane kung posible ba siyang mahalin ni Clark kasabay ng kanyang pagiging Superman ay inabot ni Clark sa kanya ang isang rosas at sinamahan siya sa bathtub. Samantala, sa Gotham, iniligtas ng vigilante na si Batman ang isang grupo ng mga kabataang babaeng Asyano mula sa isang sex trafficker na si Cesar Santos at walang awang tinatakan siya ng marka ni Batman. Dumating ang mga baguhang pulis ng Gotham City Police Department at tinangka nilang barilin si Batman ngunit agad itong nakatakas. Pagkatapos ay bumalik si Batman sa kanyang Batcave na inihayag na walang iba kundi si Bruce Wayne. Matagal nang tinutugis ni Bruce ang isang tao na kilala sa bansag na White Portuguese at humingi ng tulong kay Alfred upang subaybayan si Anatoly Kanayev na isang Russian trafficker na sangkot sa bentahan ng armas at human trafficking. Ang teorya ay maaaring si Anatoly ang magdadala sa kanila sa misteryosong utak ng krimen na si White Portuguese. Sa umaga habang nagluluto si Clark, napanood niya sa balita ang panayam kay Kahina Ziri tungkol kay Superman, kung saan sinabi niya na kung narito si Superman sa kanyang harapan ay tatanungin niya ito kung paano nito pinagpapasyahan, alin ang mga buhay na mahalaga at alin ang hindi, bagay na lubhang ikinabahala ni Clark. Sa Metropolis, nakipagpulong si Lex Luthor, isang bilyonaryong negosyante, kina Senator Finch at sa kanyang tauhan upang talakayin ang tungkol sa radioactive mineral na tinatawag na kryptonite na natuklasan sa Indian Ocean. Ayon pa sa kanila, nang ma-expose ang kryptonite sa labi ni General Zod, nakaranas ito ng matinding biodegradation, o sa madaling salita, ang kryptonite ay nagpapahina sa selula ng mga Kryptonian. Dahil dito ay naisip ni Lex Luthor na gawing sandata ang kryptonite laban kay Superman at sa iba pang posibleng metahumans na narito sa kanilang mundo sakaling kailanganin. Dahil sa revolusyonaryong ideyang ito, nabigyan siya ng access sa wreckage ng Kryptonian ship at sa katawan ni Zod para sa mas malalim na pag-aaral. Si Wallace Skiff, na nawalan na ng mga paa sa nangyaring gulo sa Metropolis, ay inabandona ng kanyang pamilya at namumuhay ngayon sa paghihiganti. Nais niyang makaganti kay Superman at kalaunan ay nagtungo siya sa estatwa ni Superman sa sentro ng lungsod. Makalipas ang ilang oras, lumabas sa balita na siya ay inaresto dahil sa pag-vandalize sa estatwa ni Superman na nagsasabing si Superman ay pekeng Diyos. Nang mapanood ito ni Clark ay nalungkot siya at napagtanto na ang presensya ni Superman sa mundo ay nagdudulot ng hinanakit sa publiko. Kinagabihan, nagtungo si Bruce Wayne sa isang underground fight club kung saan nakilala niya si Anatoly. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap na nagbigay daan kay Bruce upang maklone ang telepono ni Anatoly. Good evening. It's like a one-man reign of terror. Kinabukasan, biglang pumasok si Lois Lane sa isang conference room upang iulat ang kanyang mga natuklasan. Kinumpirma ng mga forensic expert na ang bala na nakuha mula sa engkwentro sa disyerto ay hindi available para ibenta kahit pa sa black market. Ipinapahiwatig nito na posibleng ang gobyerno ng US mismo ang lihim na nagbibigay ng armas sa mga rebelde. Determinadong tuklasin ang katotohanan, nakuha ni Lois Lane ang pahintulot para sa 2 araw na biyahe patungong Washington. Tuwing gabi, nananaginip si Bruce tungkol sa trahedyang sinapit ng kanyang mga magulang, at sa pagkakataong ito ay binabagabag siya ng isang halimaw na paniki na lumitaw mula sa puntod ng kanyang ina. Nagising siyang bigla, at uminom ng gamot upang maibsan ang kanyang pagkabalisa. Kinaumagahan, ibinigay niya kay Alfred ang call records mula sa telepono ni Anatoly. Ayon sa kanilang pagsusuri, si Lex Luthor ang siyang nasa likod ng mga kriminal na aktibidad. Ipinahayag ni Bruce ang balak niyang pasukin ang bahay ni Luthor bilang Batman,
ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Alfred na hindi na iyon kailangan dahil inimbitahan siya ni Luthor sa isang fundraising event. Sa fundraising event ni Lex Luthor, napansin ni Bruce si Diana Prince at agad niyang nahalata na may kakaiba sa kaakit-akit na babae. Alright, where am I going, Alfred? We're past the elevator. Do left. This is the service corridor in the basement. Go down the stairs. Sa tulong ni Alfred, pumasok siya sa kusina at ikinabit ang isang transmitter sa mga kable upang makuha ang mahalagang datos. Biglang dumating si Mercy Graves at iniutos sa mga bisita na bumalik sa lounge dahil restricted ang lugar. Bumalik si Bruce sa itaas, kung saan niya nakasalubong si Clark Kent habang hinihintay ang pagkumpleto ng data transfer. Kinakatawan ni Clark ang Daily Planet habang si Bruce ay may layuning alamin ng impormasyon tungkol sa White Portuguese. Nauwi sila sa diskusyon tungkol sa mga marahas na gawain ni Batman sa Gotham at ang magkaibang pananaw ng mundo kay Superman. Kinundin na ni Clark ang ginagawa ni Batman, habang hindi naman nagpakita ng pagsisisi si Bruce sa kanyang paniniwalang banta si Superman sa sangkatauhan. Umalis si Bruce upang kunin na ang transmitter. Sinundan siya ni Clark, subalit napatigil ito nang makita ang balita tungkol sa nasusunog na gusali sa downtown. Pagdating ni Bruce sa kinalalagyan ng device, wala na ito at nadiskubre niyang ninakaw ito ni Diana. Matapos mailigtas ang mga biktima sa nasusunog na gusali, si Superman ay pinasalamatan ng mga tao. Gayunpaman, ang kanyang presensya sa mundo ay nagdulot ng magkakaibang opinyon. Marami ang nakikita si Superman bilang isang tagapagligtas na isinugo upang protektahan ang sangkatauhan, samantalang ang iba naman ay tinitingnan siya bilang isang potensyal na banta, na natatakot sa posibilidad na sirain niya ang mundo gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan kung gugustuhin niya. Dahil sa pagkadismaya sa mga kumakalat na tsismis tungkol sa kanya, tinawagan ni Clark ang kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi at pinatahan siya ni Martha. Samantala, matapos maaresto si Wallace ay agad din siyang pinalaya ng isang hindi nagpakilalang tao na nagpiyansa para sa kanya. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Lex Luthor, ang lalaking nagpiyansa sa kanya at binigyan pa siya ng isang dekuryenteng wheelchair. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Wallace si Senator Finch upang hilingin ang isang press conference kung saan balak niyang harapin si Superman. Sa isang exhibition sa museo, sinusuri ni Diana ang sinaunang artifacts nang lapitan siya ni Bruce at hilinging isauli ang drive na kinuha niya mula sa mansyon ni Lex Luthor. Ipinaliwanag ni Diana ang dahilan kung bakit niya kinuha ang drive. Ito ay dahil naniniwala siyang may larawan siya na hawak ni Lex Luthor ngunit hindi niya ito ma-access dahil protektado ang drive ng military-grade encryption. Bago siya umalis, iginiit niyang hiniram lang niya ang drive at sinabi kay Bruce na makikita niya ito sa glove compartment ng kanyang sasakyan. Pagkatapos agad dinala ito ni Bruce sa Batcave upang i-decrypt. Habang dinidecrypt ang drive, nakatulog si Bruce at nagkaroon ng bangungot tungkol sa isang post-apocalyptic na mundo. Dumating si Batman sa lugar kung saan inaasahang darating ang isang truck na may dalang kryptonite. Ngunit siya ay ipinagkanulo at nagkaroon ng labanan kung saan maraming kasamahan niya ang pinaslang ng mga regime stormtroopers at parademons. Sa huli, nahuli si Batman at iginapos sa isang silid. Dumating si Superman at pinatay ang iba pang mga iginapos kasama niya. Natapos ang pag-decrypt ng drive kasabay ng kanyang paggising at nalaman ni Bruce na ang White Portuguese ay hindi tao kundi isang barko na nagdadala ng kryptonite papunta kay Lex Luthor. Ipinahayag niya ito kay Alfred na inakalang layunin ni Bruce na ilayo ang kryptonite kay Luthor. Ngunit ang totoo, nais ni Bruce gamitin ito upang patayin si Superman dahil naniniwala siyang masyado itong makapangyarihan at kung sakaling siya'y magbago at maging masama, maaari niyang wasakin ang mundo. Nakiusap si Alfred kay Bruce na hindi kaaway si Superman, ngunit binaliwala ito ni Bruce. Dumating ang White Portuguese sa Gotham Port kung saan nakuha ni Anatoly ang kryptonite. Pinaputukan ni Batman ng tracker ang truck at sinundan ito gamit ang kanyang Batmobile.
Gayunpaman bago pa makuha ni Batman ang kryptonite ay biglang dumating si Superman para pigilan siya. Next time they shine your light in the sky, the bat is dead. Consider this mercy. Tell me, do you bleed? You will. Bumalik si Batman sa Batcave, kung saan natuklasan niya mula sa tracking device na dinala ang kryptonite sa LexCorp Research Park. Naglabas si Senator Finch kasama si Wallace ng pampublikong paanyaya kay Superman upang humarap sa isang pagdinig sa US Capitol sa Washington DC at ipaliwanag ang kanyang mga aksyon at sagutin ang tungkol sa insidente sa disyerto ng Africa. Habang nanonood ng balita, nahihirapan si Clark sa kanyang desisyon at muling humingi ng payo mula sa kanyang ina. Samantala, inaalam ni Lois ang pinanggalingan ng narecover na bala mula sa kampo ng Warlord at natuklasan niyang wala itong kilalang tagagawa. Kinausap niya si General Calvin Swanwick tungkol dito. Sa ayaw man o gusto ni Swanwick, ibinunyag niya na ang mga balang ito ay espesyal na prototype na gawa ng LexCorp Industries. Dahil dito, napagtanto ng dalawa na ang nangyaring insidente sa Africa ay pakana ni Lex Luthor upang pagmukaing masama si Superman sa mata ng publiko. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho ay umuwi si Kahina. Habang pababa na siya ng bus, napansin niya si Anatoly na nakikipag-usap sa kanyang ama. Binalot siya ng takot, kaya nagbago siya ng direksyon at tumungo siya sa opisina ni Senator Finch, determinadong isiwalat na ang katotohanan tungkol sa nangyari sa Africa. Habang malapit nang magsimula ang pagdinig, nadiskubre ni Finch ang nakakagulat na revelasyon. Lumalabas na pinilit lang pala si Kahina ng security team ni Lex Luthor na magsinungaling at sisihin si Superman sa pagkamatay ng kanyang pamilya kapalit ng pangakong ililigtas ang kanyang mga magulang. Bago pumasok sa conference room, saglit na nagkita sina Finch at Luthor na bumati sa kanya ng good luck para sa press conference. Good luck. Matapos sabihin ang katotohanan kay Senator Finch, naglakad si Kahina papuntang subway pauwi. Ngunit habang papalapit ang tren, biglang lumitaw si Anatoly at itinulak siya sa riles. Samantala, dumating na si Superman sa pagdinig. Nagpasalamat si Finch sa kanyang pagdalo at kinilala si Wallace bilang inspirasyon ng pulong. Ipinahayag ni Senator Finch ang layuning isiwalat sa publiko ang buong katotohanan na nalaman niya mula kay Kahina. Ngunit may kakaibang kutob siyang naramdaman. Napatingin siya sa bakanteng upuan na nakalaan kay Luthor at napagtanto niyang pinili nitong hindi dumalo. Ang kanyang pangamba ay agad na nagkatotoo. Isang napakalakas na pagsabog ang sumalanta sa buong gusali at tanging si Superman lang ang natirang buhay sa silid. Agad siyang tumulong sa mga biktimang nasa paligid, habang ang mga medical team ay nagsimula ng rescue operations. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Lois Lane sa karamihan at lumipad palayo. Kinagabihan, dumating si Luthor sa LexCorp headquarters at nadiskubring ito ay pinasok ng hindi kilalang tao. Sa kanyang investigasyon, mabilis niyang natukoy na si Batman ang may kagagawa nito at ninakaw pa nito ang kanyang kryptonite. Nakipagkita si Superman kay Lois Lane sa kanyang hotel at naghinagpis sa kanyang kabiguan na mapigilan ang pambobomba at sa kanyang papel bilang Superman. Malungkot na pinahayag ni Clark na sa tingin niya ay kailangan na niyang bitiwan ang pagiging Superman, ngunit sinubukan ni Lois Lane na kumbinsihin siya na manatiling simbolo ng pag-asa para sa mga tao sa mundo bago ito lumipad palayo. Sa paghahanap ng karagdagang mineral samples, pumasok si Luthor sa alien ship kung saan matagumpay niyang nakuha ang kontrol nito sa pamamagitan ng fingerprint ni General Zod. Nagbigay ito sa kanya ng akses sa napakalawak na kaalaman tungkol sa kalawakan kabilang ang posibilidad ng muling pagbuhay ng mga katawan gamit ang genetic material. Kaagad niyang sinimulan ang isang proseso ng pagbabagong anyo sa mga labi ni General Zod. Sa kabilang banda,
Nagsimula ng mag-ensayo si Bruce Wayne sa Batcave upang paghandaan ang hindi maiiwasang laban kay Superman habang ginagawa rin ang kryptonite bilang gas grenades at isang sibat na may dulo ng kryptonite na siyang tanging sandata na makakapatay kay Superman. Sa pag-access niya ng data drive ni Lex ay nadiskubre niya ang mga folder tungkol sa iba pang mga metahumans na narito sa Earth maliban kay Superman, kabilang ang kamakailang surveillance kay Diana at isang litrato niya noong 1918 bilang Wonder Woman sa Belgium. Sa mga sumunod na araw matapos ang malagim na pagsabog, lumala ang pampublikong diskurso. Marami ang nagsimulang magduda kung may kinalaman ba si Superman sa trahedya, lalo't sa laki ng kanyang kapangyarihan ay nabigo siyang pigilan ang sakuna. Habang nanonood ng balita, nalaman ni Lois Lane na nakakita ang mga ahente ng FBI ng malalaking supply ng mga materyales para sa paggawa ng bomba sa bahay ni Wallace. Iniimbestigahan na ngayon kung may mga kasabwat siya, kaya nananatili pa ring questionable ang pagiging inosente ni Superman. Sa araw ring iyon, bumisita si Lois Lane sa bahay ni Wallace at napansin ang mga pahiwatig na nag-shopping pa ito bago ang press conference. Ipinapahiwatig lang nito na walang kamalay-malay si Wallace sa mangyayaring pagsabog. Nang makausap ni Lois si Janet ay nadiskubre niya ang nakakabahalang koneksyon. Ang bala sa disyertong nakuha ni Lois Lane at ang wheelchair ni Wallace ay gawa sa parehong materyales na nilikha ng LexCorp. Nagpapatunay na si Luthor pala ang nagtanim ng bomba sa wheelchair ni Wallace na ibinigay niya. Isang gabi, matapos ang trabaho, napansin ni Martha na may sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dinukot siya ng mga tauhan ni Luthor. Sa Gotham, naghahanda na si Batman ng kanyang mga sandata laban kay Superman at pinailawan ang bat signal sa maulan na kalangitan habang pinapanood siya ni Lex mula sa tore ng LexCorp. The night is here. Dinukot din ni Anatoly si Lois Lane nang lumabas siya sa gusali ng Daily Planet. Dinala siya sa tuktok ng LexCorp headquarters, kung saan hinarap siya ni Luthor. Alam ni Luthor na si Lois Lane ang pinakamadaling paraan para tawagin si Superman, kaya malamig niya itong itinulak mula sa rooftop. Gaya ng inaasahan, dumating si Superman sa tamang oras upang iligtas si Lois Lane. Matapos matiyak ang kanyang kaligtasan, inilipat niya ang atensyon kay Lex Luthor. Gayunpaman, bago pa makaganti ang ating bida ay isiniwalat ni Luthor na natuklasan na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Superman at nahawak niya ang ina nito. Where is she? I don't know! I would not let them tell me! Now, if you kill me, Martha dies. Bagaman hindi alam ni Luthor ang eksaktong kinaroroonan ni Martha, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na patayin ito sakaling may gawing masama si Superman sa kanya. Kung nais ni Superman na mailigtas ang kanyang ina, kailangan niyang patayin si Batman. Isang plano ni Luthor upang tuluyang sirain ang reputasyon ni Superman. Samantala, isa sa mga tauhan ni Luthor ay nagtanim ng bomba sa silid kung saan nakakulong si Martha at nakatakdang sumabog ito sa loob ng 35 minuto. Walang pag-aalinlangang nagtungo si Superman sa Gotham sa pag-asang makumbinsi si Batman na tulungan siyang iligtas ang kanyang ina. Kung tatanggi si Batman, mapipilitan siyang labanan ito. Sa mga oras na iyon, nasa isang silid ng hotel si Diana nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Bruce Wayne. Ipinabatid nito na natagpuan na niya ang litratong matagal nang hinahanap ni Diana at ipinadala rin niya ang mga file na naglalaman ng larawan ng iba pang natuklasang mga metahumans sabay tanong kung sino nga ba talaga siya. Sa attachment, natuklasan niya ang surveillance footage ni na Arthur Curry, Barry Allen, at mga video diary ni Silas Stone kung saan ginagamit nito ang isang mother box upang buhayin muli ang kanyang anak na si Victor Stone. Habang bumabalik si Lois Lane sa Daily Planet, nakiusap siya kay Perry na pahiramin siya ng helicopter para pumunta ng Gotham at pumayag naman ito. Sumakay siya ng helicopter patungong bat signal sa Gotham sa pag-asang mapigilan ang labanan nina Superman at Batman. Sa Gotham, hinarap ni Superman si Batman na nakasuot ng kanyang batsuit armor at sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Bruce, please. I was wrong. You have to listen to me. Lex wants us. Stay down!
If I wanted it, you'd be dead already. Breathe it in. Sa huli, nahuli ni Batman si Superman na nanghihina at hinila siya patungo sa Kryptonite Spear. Ngunit bago siya patayin, nakiusap si Superman kay Batman na iligtas si Martha. You're letting him kill Martha. What does that mean? Why did you say that name? Find him! Save Martha! Martha. Why did you say that name? Dumating si Lois Lane at ipinaliwanag na si Martha ang pangalan ng ina ni Superman. It's his mother's name. Nabigla si Batman at natauhan, napagtatanto na ngayon na hindi talaga kalaban ng sangkatauhan si Superman at naging padalos-dalos siya sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni na Superman at Lois Lane kay Batman ang tunay na sitwasyon kaya nangako si Batman na ililigtas si Martha Kent habang si Superman naman ay mag-iimbestiga sa mga kuryenteng discharge na nagmumula sa spaceship kung saan naroon si Lex Luthor. Kinuha ni Lois Lane ang Kryptonite Spear at itinapon ito sa kalapit na lawa sa pangambang ito ang tanging sandata na makakapatay kay Superman. Nasubaybayan ni Alfred ang cellphone ni Anatoly papunta sa isang bodega sa Gotham, at agad lumipad si Batman patungo roon gamit ang Batwing. Drop it. I'll kill her! I said drop it! I believe you. Okay. I'm a friend of your son's. Samantala, natagpuan ni Superman si Lex Luthor sa Genesis Chamber. Nang malamang hindi pinatay ni Superman si Batman, tinawagan ni Lex si Anatoly. Laking gulat niya nang si Batman ang sumagot, kaya't napagtanto niyang ligtas na si Martha. Inilabas ngayon ni Lex ang kanyang backup plan. Ang pagpapakawala ng isang sinaunang nilalang mula sa Krypton na kilala bilang Doomsday na muling binuhay ni Lex Luthor upang patayin si Superman. Binanata ng mga military helicopter si Doomsday pero hindi ito tinatablan at parang mas lalo pang tumitibay. Dahil sa matinding pangamba, sinunggaban ni Superman si Doomsday at nilipad ito tungo sa atmosfera ng planeta. Ipinagutos ng Pangulo ng Estados Unidos na pasabugin ang halimaw gamit ang isang nuclear missile, sa kabila ng pagtutol ni Swanwick dahil madadamay din si Superman. Oh, God.
Ang katawan ni Doomsday ay bumagsak sa inabando ng Strikers Island, ngunit malayo pa ito sa pagiging patay, dahil ang napakalakas na pagsabog ay tila lalo lamang nagpapatibay sa halimaw, habang ang katawan nito ay muling nagre-regenerate. Lumalabas na the more na nakakatanggap ito ng pinsala ay mas the more na lumalakas pa ito. Samantala, si Superman ay lumulutang sa kalawakan, lubhang nanghihina dahil sa nuclear missile, at halos mukhang bangkay na sa sobrang kapayatan. Ngunit di naglaon, siya ay nasinaga ng radiation mula sa araw, na muling nagpasigla sa kanyang mga selula at ibinalik ang kanyang buong lakas. Is from another world. My world. Habang nangyayari ang labanan, si Lois Lane ay nasa Gotham at sinusubukang kunin ang Kryptonite Spear na itinapon niya sa ilalim ng tubig. Narinig ni Superman ang pagkalunod ni Lois Lane at agad siyang lumipad upang iligtas ito, at tinulungan din siyang makuha ang sibat. Samantala, pansamantalang naitali ni Wonder Woman si Doomsday gamit ang kanyang hindi nasisirang lasso. Nakita ni Superman na ang tanging paraan upang mapatigil si Doomsday ay ang isakripisyo ang sarili. Kaya't nagpaalam siya kay Lois Lane ng may halik bago hawakan ng sibat at lumipad pabalik sa labanan habang siya rin ay naaapektuhan ng kryptonite. Iginawad kay Superman ang isang simbolikong libing na may walang laman na kabaong sa Heroes Park sa Metropolis, habang ginanap ang libing ni Clark Kent sa Smallville, na dinaluhan ni Pete Ross at Lana Lang. Nasa silid ni Clark si Lois Lane nang dumating si Martha. Inabot niya kay Lois Lane ang isang liham, na nagpapakita na balak sana ni Clark na mag-propose na sa kanya. Sa sementeryo, nag-usap sina Bruce at Diana tungkol sa pagtipon ng iba pang mga metahumans kung sakaling may banta na ganoong kalaki na muling dumating. Tinanong ni Diana kung bakit ito kailangan at bakit ito inaalok ni Bruce. Tumugon si Bruce na ito ay dahil lamang sa kutob niyang may mas matinding krisis ang paparating. Place your forehead against the wall.